Cavaliers, 7-game winning streak na. Milwaukee Bucks, maganda ang laro kahit walang Antetokounmpo. At Warriors naging awkward kay Draymond. Nagdesisyon na kay Green sa Golden State. Matapos ang isang mahirap na pagkatalo laban kay Kevin Durant at sa Houston Rockets noong Biyernes, muling bumalik sa aksyon ang Charlotte Hornets sa Spectrum Center kinabukasan upang harapin ang mainit na Cleveland Cavaliers. Iba ang itsura ng Cleveland kumpara sa huling pagkikita nila ng Hornets dahil naroon na ang former NBA MVP at inaasahang future Hall of Famer na si James Harden. Layunin ng Cavs na makuha ang kanilang unang kampyonato mula ng pangunahan ni na LeBron James at Kyrie Irving ang pagkatalo sa 73-9 na Golden State Warriors noong 2016. Gayunpaman, wala ang Hornets sa apat na mahalagang players ngayong araw, sina Musa Diabate, Grant Williams, Miles Bridges at Kobe White, na lalo pang nagpahina sa kanilang lineup matapos manalo ng 10 sa kanilang huling 12 laro. Sa huli, natalo ang Hornets na may 5 kalamangan lang. Hindi nakapag-ambag ng sapat ang bench ng team na nakapagtala lamang ng 24 points sa kanilang pagkatalo. Bagamat nanguna si TJ Salaon na may 9 points, nahirapan ang Hornets sa laro ng kanilang mga guard nang maupo sa bench si LaMelo Ball. Dahil wala pa si Kobe White, kulang ang Hornets sa isang explosive scorer mula sa bench, isang papel na ginampanan noon ni Colin Sexton. Malaki ang maitutulong ng pagbabalik ni White sa kabuuang performance ng team, kinakailangan lamang ang kalusugan. Matapos ang insidente laban sa Detroit Pistons, sina Diabate at Bridges ay sinuspinde ng tig-4 na laro dahil sa kanilang pagkakasangkot sa gulo. Wala rin si Grant Williams sa laro, kaya ang Hornets na manipis na nga sa posisyon ng center ay sina Ryan Kalkbrenner, PJ Hall, Salaun at Xavier Tillman Sr. lamang ang natitirang frontcourt depth. Para kay Miles Bridges, ramdam ng team ang pagkawala ng kanyang scoring dahil sa nakalipas na 2 araw ay may mga pagkakataong karaniwang inaasahan ng Hornets na siya ang kukuha ng puntos. Sa halip, kinailangan nilang umasa sa bench unit na binubuo ni Salaun, Josh Green, Pat Connaughton, Hall at Treman para sa mga puntos na iyon. Ang pagkatalo nila ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng magkasunod na pagkatalo sa loob ng 44 days. Ang kanilang pinakamahabang panahon na walang back-to-back losses mula nang umabot sila ng 64 days na walang magkasunod na pagkatalo noong 2015-2016 season. Matapos manalo ng mas mababa sa 20 games noong nakaraang season, kahanga-hanga ang ipinapakita ng Hornets ngayong season na 3.5 games lamang ang agwat sa ika-8 pwesto na Miami Heat. Sa sumunod na balita naman, tinapos ng Milwaukee Bucks ang kanilang 2 larong season series laban sa New Orleans Pelicans sa pamamagitan ng dominanteng panalo ngayong araw sa Smoothie King Center. Ang tagumpay na ito ang kanilang ikatlong sunod na panalo na nagtie sa pinakamahabang winning streak nila ngayong season. Sa kabuuan ng Eastern Conference, ito na ang ikatlong pinakamahabang kasalukuyang streak, kasunod ng Cleveland na may 7 at Detroit na may 4. Ayon kay guard Kevin Porter Jr., mahalaga ang naging pahinga ng team sa All-Star break. Aniya, mahaba at nakakapagod ang unang kalahati ng season kaya nakatulong ang pahinga upang makapag-reset ang lahat. Pagbalik nila, kapansin-pansin umano ang bagong enerhiya at mas malinaw na focus ng buong team. Para sa kanya, magandang laban ang Pelicans upang simulan ang mas seryosong paghabol sa second half ng season. Sa panalo umangat ang Milwaukee sa 24-30 record at nasa ika-11 seed sa East. Gayunman, 6 na panalo sa huling 7 laro ang kanilang naitala, ang pinakamahusay nilang stretch ngayong taon. Nakatulong din sa kanila ang pagkatalo ng Atlanta at Charlotte sa parehong araw, dahilan upang bahagya silang makabawas sa pagitan sa play-in race. Para kay guard Cam Thomas, malinaw ang misyon ng team. Pagdugtong-dugtungin ang mga panalo at maglaro ng makabuluhang basketball sa bawat araw. Binigyang diin ni Kyle Kuzma na ang susi sa pagbangon ng Bucks ay mahusay na ball movement at hindi pagiging makasarili. Ipinakita nila ito laban sa Pelicans kung saan 9 sa 10 regular players ang nakapuntos at 7 ang umabot sa double figures. Nanguna sina Thomas Porter at Ryan Rollins. Nag-ambag din sina Bobby Portis Jr., Kuzma, Pete Nance at Ousmane Dieng. Sa kabila ng 15 turnovers na nagbigay ng 25 points sa New Orleans, nakontrol ng Milwaukee ang laro sa fourth quarter sa pamamagitan ng 16-4 run
kung saan 13 points ay mula kay Porter. Nagtala sila ng mataas na 59.8% field goal shooting at 41.7% sa 3-point range. Samantala, kahit mahusay ang shooting ng Pelicans, nahirapan sila sa labas lalo na't wala ang injured na si Trey Murphy. 4 lamang sa 25 3-point attempts ang pumasok. Sa kabila ng 32 points ni Zion Williamson, bumagsak sila sa 15-42 record. Hinamon ang depensa ng Bucks sa loob dahil wala sina Giannis at Turner, kaya nakapagtala ang Pelicans ng mataas na puntos sa paint sa first half. Ayon kay Coach Doc Rivers, hindi niya nagustuhan ang depensa nila sa simula, ngunit nakapag-adjust ang team sa second half sa pamamagitan ng mas mahigpit na interior defense at pagpilit sa kalaban na mag-shoot sa labas. Samantala, patuloy ang mahusay na laro ni Portis, kabilang ang double-double at mahusay na 3-point shooting. Si Antetokounmpo naman ay unti-unti nang bumabalik mula sa injury. Sa kabuuan, tila nagsisimula ng mag-click ang Bucks sa tamang oras at may magandang tsansang makapasok sa playoffs kung magpapatuloy ang kanilang magandang laro. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay nasa isang delikadong sitwasyon habang wala si Stephen Curry dahil sa injury sa tuhod at sinisisi ng head coach na si Steve Kerr ang kanyang sarili sa paghihirap ng isang partikular na player na nasa lineup pa rin. Nagkaroon ng mahinang laro si Draymond Green sa 11-point na pagkatalo ng Warriors laban sa Boston Celtics matapos siyang walang maitalang puntos at may 2 rebounds at 3 assists lamang sa 19 minutes ng paglalaro. Ayon kay Kerr, kailangan niyang gumawa ng paraan para mas matulungan si Green, lalo na't malaking epekto sa team ang pagkawala ni Curry. Ipinaliwanag niya na sa loob ng maraming taon, naging pundasyon ng opensa ng Warriors ang tambalan ni na Curry at Green. Dahil hindi pa makakabalik si Curry bago ang laro laban sa LA Clippers sa unang bahagi ng Marso, patuloy na naaapektuhan ang buong roster, lalo na si Green, na ayon kay Kerr ang pinakatinatamaan ng pagkawala ng kanyang kapartner sa laro. Kapag wala si Steph, talagang nagbabago ang lahat sa paraan ng pagdepensa sa amin at si Draymond marahil ang pinakaapektado. Dagdag ni Kerr, siya ay kasalukuyang wala dahil sa tinatawag ng team na runner's knee na pangunahing issue ng pananakit na may kaugnayan sa bone, bruise. Ang Warriors guard na si Curry na lumiban sa huling 5 laro dahil sa patella-femoral pain syndrome o bone bruising sa kanyang kanang tuhod ay sumailalim sa MRI noong Huwebes, pahayag ng Golden State sa X. Kinumpirma ng MRI ang injury at walang nakitang structural damage. Muling susuriin ang kanyang kondisyon sa loob ng 10 araw. Ang timeline ng muling pagsusuri kay Curry ay hindi nangangahulugang babalik siya sa loob ng 10 araw. Sa katunayan, ang ganitong pahayag sa injury report ay kadalasang nagpapahiwatig na mas hahaba pa ang kanyang pagliban. May record na 2-4 ang Golden State mula nang ma-injure ang kanilang superstar point guard. Ang Warriors ay may kasalukuyang kartadang 29-27 at hawak ang number 8 seed sa Western Conference, 1.5 games ang agwat sa nabanggit na Clippers,